Good morning guys! Dito na ako sa car and grabe, nakatulog. Ang sarap naman ng tulog ko, tuloy-tuloy. Teka lang ha. Ayan, and simple makeup lang ako ngayon. Nangyari dito. Kamusta kayo guys? Have a blessed Sunday. Grabe, ilang araw na lang at next week may imimit kami. Basta somewhere out there. Hello! Hello sa inyo, Kuya Jamay and Sis Michelle Printer. Kaloka. Tawag ko sa kanya Printer kay Michelle Zamora. Hi sis, see you soon. Grabe, ang bilis ng araw. Like ko sinasabi, ang bilis ng araw kasi totoo naman eh. And magsi-September na. Nakausap ko yung MC at the same time coordinator na siya. Kailangan ko asikasuhin mo ng invitations and ano pa ba, yan, sinasabi ko na nga, baka hindi kasi ako nagsulat kahapon ng kailangan, pero magme-meeting naman kami 1 month before ng wedding. And yun nga, kailangan ko i-balance yung time ko dahil business, vlog, tas preparation. Pero at least, konti na lang din yung asikasuhin ko kasi nga may coordinator ako and affordable siya, nakakatuwa lang. And kailangan nilang magkita ng tita ko, ni Tita Arlene, yung isa ring coordinator namin, para maayos yung program, etc. etc. Grabe, super excited. Hindi ko na na-vlog kahapon yung place kasi nga syempre surprise sa inyo yun and gusto namin talaga sa mismong wedding nyo makita. And may live streaming daw, pero hindi ko alam kung pwedeng mag-live stream, kung sino magla-live streaming sa amin if ever. Ayun. Grabe, hindi ako nakapag-pedicure! Tsaka manicure, ewan ko lang, baka later kapag may time pa, pero hindi ko alam kung may time pa talaga. And yan, hi Ate Cathy! Alam ko, busy ka ata kahapon. Sino pa ba? Basta, lahat na nagva-viber sa akin lagi and nag-first comment sa video namin. Ay, grabe, super duper thank you, na-appreciate ko talaga. And yung bag kong gamit 2 days na, kaya pinalitan ko muna ng long champ ko kasi 2 days ko nang gamit. Hindi halatang favorite ko, no? Hi ate! May-ari ng Makaila bags. Super duper thank you. Ang ganda ng bag. Gagawin ko siya ng review next week. Oo. Yun lang. Bye guys! Bumili pala ako ng casing kahapon. Cover case. Ay, back case. Wala lang. Nagustuhan ko lang siya. And red kasi. Mahilig ako sa red. Ewan ko. Nahiligan ko yung red na color since last year. Hi Ate Ivy. May collab video pala kami ni ate. Baka mauna yung collab video namin bago tong vlog na to. Pero hi sa'yo Ate Ivy Manipula. Naloka ako dun sa sexy picture mo, as in. Na-amaze ako dun sa picture mo na super sexy. Wala talagang makakatago sa'yo. Sana pag nanganak ako ng 3 anak, ganyan pa rin ako sexy. Wish ko lang. Bye guys! Bye guys! Yay! Siya magdadrive ngayon. Yep. I'm back on the wheel. Na-miss daw niyang mag-drive eh. Okay, sige, fine. Sila to kay Ate Ivy, hindi niya mag-gets yung link na sinasabi ko, pero buti na niya. Kasi nag-collab nga kami. Parang naulit ko na. Baliw lang. Collaboration? Yes, collaboration video. August favorites. First time ko mag-collab and mag-favorites. Oh, grabe. First time and I'm so happy kasi Para ka na palang si Jay-Z, mahilig makipag-collaboration. Sino Jay-Z what? Rapper. Ang slow. Sige na later That shows you're sleepy and I'm gonna be the one driving. Okay. Thanks lang. Yes, the favorite song ko. But I am not from another planet. Nilala ko kasi siya kahapon. Sabi ko, hala, di mo ba alam na lahat kami dito normal na tao? Ikaw lang may black eye. Sabi ko, saan planet ka ba galing? My planet is on Earth. I am one of you guys. Kasi siya lang may black eye. I am also a human being with feelings. Itsura mo kasi. Sige na guys. Yung Thursday night pa sumasakit. I have feelings. I breathe. I eat. I sleep. Nung Thursday night pa siya natatawa sa akin kasi lagi ko siya niloloko. Kala ko sabi ko,
buti pa salamat ka na lang, hindi ka katulad ni Bong Navarro. Sabi ko, teka, saan kondo ka ba talaga pumunta? Bakit nakunta kami pinuntahan ka sa kondo? Sabi niya, I did aray not ko go lalong sumasakit yung to any condominiums. Tapos sabi ko, i-report natin yan. Sabi niya, huwag mo na i-report, baka may malaman mo kung saan talaga ako galing. Loka-loka talaga. Sige na guys, later na lang. Bye! Alam bang guys, ayan, daming tumatawid. Ayan naman, next time kasama na tayo dyan, Jello. Folding bike o mountain bike. Ayun o. Ay, ang saya naman nila. Kakaingit. Ano pangalan? Ay, may fold. Yan lang, Feeling puro ko folding bike magpa-folding bike na lang Yan ako yung dyan, folding no? bike. Balak tayo bumili ng ganyan, May. Oo. Gandang banding yan. Ayan, o. 7,000. Ayun o. Pwede mo kasi maisasakay sa jeep yan, sa Sayaw, MRT. guys. Naglalakad na ko. Eh, parang may cheek bone ako ngayon, na. In fairness, baka parang pumapayat ako. Ikaw may chip, ako may black. Galing kasi sa planet na, ewan ko saan planet yan. Anyway, dito na kami, lalakad na kami, tatawid-tawid na. And excited na ako sa message. Ano ba? Yun pa rin ba yung series? Ay, the series. yun. So guys, later i-share namin sa inyo kung ano yung bago namin tututunan Yes. from God, and of course that's what we want, you know. We don't want to keep the word to ourselves. We would like to go ahead and spread it out, and we're happy kung makakarating sa maraming tao siya, and it can help. Yeah, thank you pala sa nag-viber sa akin kahapon kasi parang naiyak daw siya sa ano namin. Yung kailan ba yun? Yung parang we're not ashamed. Naiyak daw siya kasi parang na-realize na lahat na kailangan talaga si God dun sa center ng buhay natin. And thank you, sis. Hindi ko nakuha yung name mo. Basta Viber ka na lang ulit sa akin para ma-save ko rin yung number mo. Pero sobrang masaya talaga kami. Super happy talaga kami at naliwanagan ka. Thank you so much. Ayan, excited na ako. Handa na ba kayo magpuri sa Panginoon ngayong umaga? Yes! Truly, Jesus is the light of the world! Praise the Lord! With all my heart. Praise the Lord! He has done great things. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're mine. This is the God we are serving, and He deserves the great praise. Kapanalan. Kaya medyo this is not a famous topic. Bibihira po ang talagang interesado at mabagal ka maglakad. Kailangan mahaba ang damit mo, mahaba ang buhok mo, wala kang alahas sa iyong katawan para ka matawag na banal. Ngayon, masasabi kong maraming beses sa mga tao, ang kabanalan ay panlabas lamang. Pero ang realidad, ang kabanalan mo ay isang pag-ugali. It's an attitude of the heart. It's an issue of the heart. Ang tunay na kabanalan ay dito nagmumula. Now, hindi ko naman sinasabi na kahit hindi banal ang ginagawa mo, banal ka pa rin, imposible rin naman po yun. Dahil sabi, out of the abundance of the heart, it will manifest outside. Pero yung iba naman, panlabas lang. Walang tunay na kabanalan. Meron po akong isang karanasan, pagpapakita sa iba. Pero hindi po ang tunay na kabanalan nagmumula sa puso. Mahirap maunawaan ang kabanalan kung di natin naiintindihan din ang kabanalan ng Diyos. Okay? Ano ba ang kabanalan ng Panginoon? Minsan din, ang isip ng mga tao, pag sinabing ang Diyos ay banal, ang idea natin, ang Diyos po ay nakaputing sutana, puting mahabang buhok at saka balbas, at saka boses niya, talagang, yung malaking boses, hindi ba? Parang ganun ang mga idea. Kasi yun ang itinuro sa atin ng media. Ganun ipinakikita na ito ang kabanalan. But in reality, that is not really holiness at all. Yun lang ang intindi ng tao. Kaya, yun magandang pag-usapan natin. Alam niyo, unang kabanata, makita natin doon sa unang bahagi ng binasa natin kanina, ito naman ay pinatungkol sa mga Kristiyano na mahilig at madalas humusga ng iba. Tignan mo yung tapos sabihin, buti na lang, hindi ka gano'n. Buti na lang. Kaya sabi nga binasa natin, ikaw na humusga ng iba. Abay, ikaw din ay huhusga dahil ginagawa mo rin. Correct. Yung issue pa sinasabi niya, nagkakasala ka rin, nasuhusga ka ng iba. Correct. Kaya nga sabi ni Jesus, huwag kang humusga para huwag kang husgahan. Ang Diyos lang ang may karapatan para humusga. Tama po ba? Yes. Yun po ang consistent na tinuturo ng Biblia. So, familiar ba kayo dun sa atin noon, normal? Hindi ho ba? Pero ang maganda, sabi rito, nagawa natin ang mga bagay na yun out of ignorance kasi hindi natin alam. Akala lang natin dahil ginagawa ng iba, okay lang na gawin natin. Kaya tayo nakikisabay. Pero sabi rito, as obedient children. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Then why do I need to be holy?
Kasi if I say that I have to be holy, then that is action. Tama ba? That is doing good works. Now, if I am saved by grace, and if I'm under the grace of God and not under the law, then why do I have to be holy? Tama ba? Valid ba yung question na yun? Anyway, if I won't be holy at ako'y namatay, pupunta rin naman ako sa langit eh. So why do I need to be holy? Yan ba mga magandang tanong? Now, listen. Unti-untiin lang natin to. Hinay-hinay. Holiness and God's grace should go together. To have a balanced view of everything. Ulitin ko, ang kabanalan at ang kagandahan loob ng Diyos, dapat po ito yung magkasama palaging tinitignan. Bakit? Pakinggan nyo to. Kung puro kagandahang loob ng Diyos, yung grace, kung puro grace at walang holiness, that will lead to licentiousness. Ano yung licentiousness? Na pwede natin gawin kahit na anong matripan natin. Total, under grace naman tayo. Total, kahit di naman tayo hingi ng forgiveness, forgiven na tayo. And I don't think that is in line with the Word of God. Are you following me? On the other hand, kung puro tayo kabanalan, kung puro holiness, wala yung grace, there's a tendency to be legalistic. Ano yung legalistic? Huwag mo gagawin to. Ito ang gagawin mo. Huwag kang pupunta dyan. Ito na ang punta mo. Puro ganun tayo. Puro batas. Kaya nga ang kabanalan at ang kagandahan loob ng Diyos, dapat tinitignan natin sa parang ano yan yung telescope. Binoculars. Kaya nga pareho, andyan ang kabanalan, andyan ang mayamang biyaya ng Diyos o kagandahan loob ng Diyos. Naintindihan niyo po ba? Bakit? To have a balanced view. We need to be holy, and at the same time, we need the grace of God to help us live a holy life. Dahil hindi biro ang mamuhay ng may kabanalan, lalo na sa gitna ng mundong punong-puno ng kasamaan. Na halos lahat pwede na. Halos lahat uso na. Ang nakakalungkot, minsan tayo po'y natutuksong makisabay sa takbo ng practical. I believe we need to be holy because the Bible says, because God is holy, He cannot tolerate sin. Dahil ang Diyos ay banal, hindi niya kukonsintihin ang kasalanan. Kaya again, ito yung balanse dun sa grace. Dahil yung iba, pagka sinabing, ako ay namumuhay sa ilalim ng kagandahan loob ng Diyos, parang, ba't pa tayo kailangan magbago? Now, wala akong balanse. Kaya para mabalanse yun, tignan natin sa kabanalan ng Diyos. We need to be holy because God is holy, He cannot and will not tolerate. Then we will have a different perspective about sin. Lalo na if we claim to be Christians. Amen. In chapters 1 and 2 ng Romans, pero pastor, ako naman, nung nagkasala naman ako, wala naman nangyari. Hindi naman pumakay lupa, hindi naman ako kinipatan. Palagi ko okay lang kay Lord, naiintindihan naman niya ako. That is always the excuse of man. Kaya nga, going back sa Romans, first 3 chapters, sabi niya, man, you are inexcusable. We can never say an excuse before God if we are going to live in sin. Now, I say, live in sin. Pag sinabi, normal na uli sa atin magkasala. Parang, blatantly, we sin against God. Are you still here? Now, listen. God cannot tolerate and will never tolerate sin. And because of that, sin has to be judged. Sin has to be judged by a holy God. And sin brings God's wrath. Hindi lang yung galit. Ano ba magandang Tagalog sa wrath? Kasalanan sa harapan ng Diyos. Ganon katindi. Naranasan niyo bang, hindi ba galit, naranasan niyo bang mamuhi? Yung sa sobrang muhi niyo, alam niyo yung nagtitinibagang kayo? Alam niyo yung... Lately lang. Hindi na yung ibig sabihin. Naranasan niyo na yun? Yes. Yung gusto niyo sa sobrang galit niyo, gusto niyo maging Incredible Hulk? Yes. Naranasan niyo na ba yun? Yes. Anong feeling? Anong feeling? Enjoy ba kayo? Ito na nakagalit na.
Now, imagine that. Kasi wala tayong pwedeng maihaling tulad eh. Kung paano magalit ang Diyos sa kasalanan. Kaya kita nyo, kaya nga sabi ng iba, ang Diyos daw ay malupit. Dahil sa isang kasalanan lang ni Eva at Adan, pinalaya sila sa hardin. Why? Because He's a holy God. He cannot and will never tolerate ng kategorya. Tama ba? Bakit? Kasi parang merong magaang, may mabigat, merong sobrang bigat. Di ba? Lagay tayo, vineyard, mortal. Ginagawa ka ng pagkakatabi Kaya lang. mortal. Bakit? Maliit lang naman eh. Pagsinungaling lang naman eh. Tsaka yung pagsisinungaling lang naman eh, white lies lang yan. Kita nyo, pati na sinungaling, lalagyan natin ng kulay. And how many of you would agree with me that there's no difference between a white lie and a black lie? That all liars will go to hell, regardless of the color. Gusto, sobra ka mo. Hindi ako sobra. Basahin natin. Ang kanyang ginagawa. God is holier than we can imagine. And our sins are filthier than we can imagine. Akala lang natin, gano'n-gano'n lang kasalanan. Why do we need to be holy? Because God is holy and He cannot tolerate sin. Pangalawa, because God is holy, sin brings death. Well, like tao, nabuhay ng tao, why? So that He could give us CPR, and His name is Jesus. Amen. Amen. But the sin always brings death. Lagi nagdadala ng kamatayan ng kasalanan. Somebody has to pay the price. Somebody has to redeem us from the penalty of sin. And that is what Jesus did. He paid a penalty. He redeemed us from the pending judgment. And this is what I discovered. That only redemption leads to holiness. Only right after His death and resurrection, He made you and me holy when you accepted Him in your life as Lord and Savior. But it does not stop there. That's just the initial thing. Simula pa lang yun. We need to live a holy life. Positionally, we're holy. Yes, praise God. Thank God for His grace. Now, all the more we need the grace of God to live a holy life. Why? Because apart from God, we can do nothing. Just always remember that redemption leads. Guys, ayan, grabe, ito lang, gamit ko kasi ngayon yung HBC na Solel na matte foundation. Ito lang lagi nag-oily sa akin, hindi siya super oily. Kaya okay talaga siya kapag medyo mainit-init yung panahon. And ang dami ko na-realize kanina. Ari ko, sabay lagi ako parang madalo. Lagi akong ganyan. Wapoys. Papoy sa kawalagi, parang lagi madada pa. Ang dami ko na-realize kanina, kaya later ko na lang i-share. Kaya super good vibes na. Nahuli niya pa tuloy na muntik na akong madapa. Kaloka. Sa SM, sobrang traffic papunta kahit na malapit lang. Dito na kami, nag-decide na kami dito kumain para maiba kasi sa festival. Paulit-ulit yung food. Kaya ang daming tao, grabe. Kasi last day na rin ng silo. Ang aga pa nga, 11 pa lang. Dami sakyan, oh. Sobrang. Jonavi Robles. Hi ka kay Jonavi Robles. Hi, Jonavi Robles. Hi, yeah. Greet na kita bago ko makalimutan. Alam niyo naman kami, may memory gap. Memory gap, Titan. Hi, sis! Hi, Kay. Super na-late na. Pasensya na kasi nakalimutan ko yung comment ko. Hinanap ko ulit. Pasensya na talaga. Hindi ko pala na-print You're screen. having a great day, Kay, and may God bless you, and you take care always of yourself, right? Bye. Hello, guys! Baka pwede na isang pawit. Ganda. Ito pala yung casing ko, guys. So. Red and black. Hello! Hello! Ikaw bumili ni Heinz. Pangkuha naman sir, para sa mga sopa mo, sa mga carpet, sa mga kama, for disinfectant, pang-eliminate sa mga Bili microorganisms. na ako ni Heinz ng ilaw. Anong ko ito, 4.5. Apat muna. 189 isa. Guys, may ilaw na ako sa vanity mirror. Excited na ako.
Sobrang daming tao ngayon. Siksikan dito. Dito na wallets. Nilabas na nila oh. Bababa lang kami guys. You know, may mga sale dito. Nagkaganda ng mga sandals dito. Buy one, take one daw. Ay, kakabasa ko lang ng message mo sa page ko. Hi to Ladylin from Toronto, Canada. Hi, Lidlin from Toronto, Canada. And what's good? What's good? Nanosebleed ako sa accent mo. What? There's some Teka lang. Yung tissue. Wipe your hand. We're from Canada, right? From No, just Toronto. kidding. Well, hindi kasi yung tito ko, which is brother ng dad ko, nasa Canada din, pero sa British Columbia naman siya. So, yeah, Vancouver, British Columbia, BC. Yeah, I hope I pronounced that right. And, So, yes. And sis, thank you for watching. Favorite daw niyo yung weekend vlogs natin. So, thank you so much. And sana na-bless ka rin kahit papano. Thank you so much. so again, let's Toronto, Canada. Right. Hello guys. Magbabayad muna kami ng utang sa San. Hindi, di ba doon na tayo sa bahay? Ay, hindi na pala. Bukas na lang ako magbabayad ng San namin. Kasi nagta-text na yung San na kailangan na namin magbayad. Nakalimutan ko rin. Kasi minsan yung bill hindi nila dinadala sa bahay. Minsan yung delivery boy, tinatamad yata mag-deliver or what. Kaya hindi nakakarating. So, dapat punta muna kami SM Molino. Kaya lang, antay namin sila mama kasi magbabanding daw ulit kami. O, parang uulan nga eh. Ang weird ng panahon. Yun nga, natatawa ako about dun sa message kanina. Kasi sabi ko, guilty ako dun na pag nagagalit ako, minsan hindi ko na, basta nasa tama ako. I mean, parang hindi na ako nag-iisip minsan na, basta madali ako magalit eh. Madali talaga ako mag-react. Pero ngayon, sabi ko nga, itatry ko talagang magbago. Hanggat kaya kong tiisin. Kaya lagi naiinis sa akin si Hein, sinasabi niya sa akin na, lagi ko sinasabi sa kanya na pag ako galit, wala akong sinasanto, basta nasa tama ako. Naiinis siya. Pag sinasabi ko, pero yes, I know. Kaya nga, itatry ko talaga. Syempre, hindi na ganun kadali, pero itatry ko talagang Only God can change that. Yes. It's gonna be a work in progress. Yeah, kaya nga eh. Kaya kasi ayoko yung talagang, yung pag wala akong ginagawa, tapos magkakaroon ng issue, ayaw ko talaga ng ganun. Talagang hindi ko matanggap na problema, di ba? Pero sige, kailangan na lang natin intindihin yung mga ganong tao. And since tayo naman nakakaintindi, and masaya naman tayo sa life, kaya dad mo na lang talaga sa kanila. Sila naman din magdadala nun eh, di ba? Sabi nga ni Pastor kanina na lahat talaga yan may karma. Talaga naniniwala kami sa karma. No, hindi ganoon. What? Basically, everything, life is unfair. Yun ang pinaka-main point sa mundo ito. Life is unfair. Admit it or not, life is unfair. Pero, our God is a fair and just God. So even if life is unfair, even if everyone is doing unfair stuff in this world or unfair things to you, just keep on doing the right thing. And our God, who is a fair and just God, knows and keeps His promises. So you don't have to worry because He will be the one who's gonna go ahead and vindicate you. He's gonna be the one to uplift you, and He's gonna be the one who's gonna basically redeem you. So there's nothing to worry about. Just keep on doing the right thing, even if everyone else is doing, the wrong stuff. Kaya nga nakukuha ko na rin yung attitude ni Heinz na as long na tama yung ginagawa mo or what, wala kang dapat ikahiya or ikatakot kasi, di ba? Importante yung tingin sa'yo ni God talaga, hindi ng ibang tao. Kaya nga naman, kasi hindi mo naman kailangan yung tao na magda-down sa'yo sa buhay mo eh, di ba? Kailangan mo yung mga tao rin na sumusuporta sa'yo and mahal ka yun ng totoo. Kaya dun ka, pipiliin mo rin syempre yung mga nasa paligid mo. And thank God talaga and super talaga kami. So nagtatanong pala guys, may nag-Viber din sa akin. So Victory Alabang kami nagsisimba. Or kung hindi ka man makasimba or walang malapit na Victory na church sa inyo, pwede ka mag-download ng Victory Alabang app. May application sila. Yun, si Warren i-download nyo na lang doon, podcast yung tawag doon. So, yan lang. Ano ang weather ngayon?
Sorry guys. Nakakainis ang ganyan, no? Anyway, traffic sa SM South Mall ngayon. Kaya dito kami ulit nag-shortcut sa Toyota. And you know, he's driving! Diba? Thank God. At nalaman, nagpa-check up lang kami. Nalaman niyang okay lang yung mata niya. Aba, ginanahan! At least 2 weeks lang daw yung ano niya. Yung 101 Dalmatian niyang mukha. At babalik siya sa planet natin. As I said, I am from this world. Why do you keep on insisting that I'm not from here? Because you look different. Why oh why? Di ba guys, mukha siyang galing I ibang keep on planeta. repeating myself that I am from planet Earth and not from another planet. I am Di human bale. just like you. 2 weeks na lang guys, babalik siya sa planet natin, mga normal na tao. I'm getting pissed off now. Sorry, joke. Why do you insist? Ito, alam mo minsan guys, ang lakas-lakas niya mang-asar, pero pag siya inasar, wala na. Hindi ko na. Why do you insist? Yun yung problema sa kanya. That I'm not from planet Earth? Aray ko, nakangalay na ako later na Just like nagtali you. na ako ng buhok. Just like you, I am also God's creation and not the creation of an alien. Tsura, sige na guys, later na lang. Guys, ito kami ngayon sa Daang Hari. And change na naman ang location namin. Ayoko ng ganito yung paiba-iba na bigla na lang magde-decide kung saan kami pupunta. Kasi sanay kami na pag ganitong oras nakaplano. Hindi yung, ang gulo kasi parang on the spot, ay mamaya na lang pala sa ganito ganyan. Nakakaasar. Pero ganun talaga ang life. And magbabayad muna kami ng utang. Utang sa Sun. Para wala na akong iisipin. Sun Cellular Network. Oo, kahit na hindi maganda yung service nila this past few weeks ba? Or month. Mga ganon. Weeks lang. Grabe lagi nagda-drop call, etc. Nako, yun pala talaga may hirap kapag postpaid ka. Pero wala akong magagawa. Ganun naman, sabi mo naman, hindi ka na kasi nakikinig. Alam ko na. Matigas talaga ulo ko eh. And masyado akong papasalamat at tanggap ako ni Heinz kahit matigas ang ulo ko. Hindi ako nakikinig. Minsan yung gusto ko na lagi nasusunod. Pero napigil ka mo pa sinaamin niya yung mga Kasi tingin niya talaga sa akin maldita ako. Pero hindi ako maldita. Depende lang sa sitwasyon. Joke lang. Sige guys, bye! Yay! Dito po kami sa Etem. Nasa Etem po kami. Ipapasyal ako ni Heinzer. Mo dito? Uy, OA special. Nag-counterflow to kanina. Sorry. Ang daming kotse ang nakalimutan kasi na dito kami. Biglang hirit ba naman sa akin? Kala mo ikaw lang may kaya nun. Huwag ko daw siyang maliitin. Kaya din daw niya yung ginagawa kong mga minsan kasalanan. Sa pandadaya at at mauna sa panlilin lang. Pandaraya ba sa mga ibang cars. Pero buti na lang. Parang natutulog na drivers kanina. Oo, pag driver kayo, huwag kayong tutulog-tulog ba kasi mamaya masingitan kayo. Diyan ako alert eh. Siguro may mga venting cars din na singitan natin. Oo nga, super kala niya kasi kakanan kami. Ayan, grabe yung vlog ko ngayon. Siguro 1 hour to. Joke. Sige guys, ito pa-park na kami. Here na. Walang tao. Nakalimutan niyang bukas yung ilaw niya. Ako po. Dito na kami sa SM Molino. Sa ayun sa nila. Wala ba kaya pop? Maliit lang yung SM Molino actually. Ayan. Nilag-globe, pag-reklamo na tayo. Ayun, sana gubayad mo na kami. Dito kami sa Oddballs. Wala lang, na-crave ko lang yung squid balls nila. Tsaka gulaman. Cotton candy Bili tayo. Suma? Yoko, baka madumi. Madumi talaga yan. Hi guys, pauwi na kami. Lowbat na ako pero kailangan ko ng energy. Dahil alis pa kami nila mama, kakain na naman.
Hindi ko alam kung anong food trip na naman ang gusto nila. Gilligans. Hindi na nagsawa sa Gilligan. Hanap muna kami ng isaw. Dahil last week pa kami nag-crave ng isaw. Hey guys, ito kami ngayon kakain kami ng dugo at isaw. Ayun. That is doggy. And yun na naman siya. Naantay na naman kami.